Kung yung local nga, kaya nila magtyaga pumila para sa masarap na ramen, kaya ko rin tiyagain to, di ba? Ay, sabi ni ate, masarap daw na lagyan ko ng garlic yung broth. It's giving Venice or Amsterdam, no? Yung mga kanal-kanal. Ang HRL pala, ang birthplace niya dito pala sa Fukuoka, di ba? Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are still here in Fukuoka, here in Japan. And nakaidlip ako ng 45 minutes at nakaligo ako. I feel so refreshed. I feel like I'm a new person. So today, I'm ready to explore. So we will explore Hakata. Bakit ko ba binibenta itong Hakata dito sa Fukuoka? I feel like Hakata has a very strategic location, no? Parang feel daming tao. Medyo nahiya ako. Pwede tumalikod ako sa kanila. Very strategic yung location ng Hakata, kaya feeling ko if you're going to Fukuoka, I would highly recommend na magstay kayo within this area, no? I'm so excited kasi this is my first time dito sa Fukuoka. So nasa south part siya ng Japan. Maybe we can put a map ng Japan dito, no? So kung makikita nyo sa taas, nandun yung Hokkaido, yung may mga snow festival. Tapos dito naman nandyan yung Tokyo. Siyempre the capital, the business city. Tapos dito naman Osaka, Kyoto, mga temples, maraming activities. And then, nandito ako sa may south na part, nasa Fukuoka. Malapit na lang dito yung Hiroshima. So, nasa Kyushu region tayo. Kyushu yung tawag sa region na to sa baba. Sa Osaka, alam ko ang tawag doon, Kansai. Tapos sa Tokyo, ang tawag sa region na yun, Kanto. So, ngayon nandito tayo sa Kyushu region, Fukuoka Prefecture. Specifically, nasa place tayo called Hakata. So, ito ang Hakata Station. So tara, meron akong nakasulat pala na itinerary. Sige, let's proceed sa ano bang itinerary natin for today. Number one, we are going to explore Hakata area. Kasi ipapakita ko sa inyo kung bakit Hakata is the best option if you're staying here in Fukuoka. Number two, we will try ramen kasi super famous ang ramen dito, no? Merong type of ramen na nag-originate din dito sa Fukuoka. And then we will go to Hakata River. We may try some cafe called Fuk Coffee, and then we will go to Canal City Ramen Stadium. So let's proceed with our first itinerary, explore Hakata area. Ito yung JR Hakata City. Napakadaming train lines na nandito. Nandito yung JR lines, Shinkansen, meron din mga local metro lines, merong train diretso papuntang airport, and then ito yung kanyang mall. Tara, explore natin yung loob na to. Loob nitong Hakata City. Meron din palang bus station dito. May bus stop dyan. Nung galing ako sa pier, or sa pier ba tawag doon? Sa port, may bus. Dyan ako nag-stop. So, very accessible yung area nito ng Hakata. So guys, pumasok na ako dito sa may JR Hakata City, no? So, para siyang mall na meron mga train stations, may mga food courts, and many more. So, dito medyo mga luxury brands, Louis Vuitton. Pero punta tayo dun sa may train area. Isa sa mga advantages kung bakit maganda yung Hakata kasi meron ditong JR line. Ayan, ito yung JR line, no? So, if ever may mga balak kayo na pumunta sa, ayun na yung mga ruta nila. Ay, naging Japanese. Pwedeng pa English ulit. Wait lang, antayin natin. Hindi ko mabasa yan. Basta mayroon dyan, ayan, Kokora, Shin, Osaka, Tokyo. Pwede ka palang pumuntang Tokyo, oh. So, isa sa mga advantages talaga if magkakaroon kayo ng mga, if gusto nyo malapit lang sa transport hub, Hakata, kasi may JR lines, pwede palang mag-Tokyo. So, from Fukuoka, makakasakay ka na ng JR lines pupuntang Tokyo, Osaka. Gano'n kaya katagal yun? Kasi medyo malayo. Pero ayan, isa sa mga advantage may JR line. Meron ding Shinkansen dito. Pakita ko sa inyo. Ayun, kung mababasa nyo, may nakasulat doon, Shinkansen. Meron ding subway airport line. So, di ba ang lapit nyo lang sa airport? Diretso na kayo sa airport. Shinkansen dito daw. Tara. Lakad tayo. Tapos while papuntang subway, marami din sila mga kung ano-anong store lang dito sa baba. Mga underground stores. Kaso very busy area talaga dito sa Hakata kasi parang siya yung pinaka-center ng Fukuoka, no? So as you can see naman, napakadaming tao, Yan, meron din ditong Shinkansen entrance, oh. Para pa saan naman papunta yung Shinkansen? Tignan natin yung mga ruta nila dito. So if pupunta kayo sa ayan, oh, Kokora, parang almost same lang din, eh. Nagoya, ay pwede mag Nagoya. Yokohama,
Hindi ko na ulit mabasa. Manghuhula ako. In 3, 2, 1, English. Ay, ayaw. 3, 2, 1, English. Ayaw, B. Ito. Meron sa baba. Ayun, nag-English na siya. Kokora, Shinyoga. Ayan, basta mga karatig bayan. Kokora, hindi ko na alam yung mga lugar na yan. But it goes to show lang na, tari ng it goes to show. Saan ko nakuha yun? Tama ba? It goes to shows. Ay, hindi. It goes na. It goes to show. It goes to show lang na, di ba, may Shinkansen. So, kung marami kayong mga day trips at gusto niyo mag-DIY, go! Accessible ang Hakata. If gusto niyo naman mag-tour, kagaya ng gagawin ko, magtutour ako, magdi-DIY din ako, ang mga meet-up point din nandito lang din sa Hakata. Tapos, ang isa pang advantage is meron siyang airport train, di ba? Siguro ipapakita ko na lang sa inyo kapag nakasakay na tayo pag pauwi, kasi for sure magti-train naman ako pauwi papuntang airport. So, masasakyan natin yung airport train na yan. But basically, ito yung ground floor ng Hakata City. Ayan. Daming tao, di ba? Kaninang umaga mas konti tao, ngayon dumami paghapon. So, may mga underground stores sila dito. Tara, let's go. Di ba guys, from ground floor, baba lang tayo, parang sa basement 1. I think meron sila mga food court dito. Kasi kaninang umaga, nadaanan ko yung mga food court dito. Ayan. So, kung pagkain lang naman yung pinaproblema nyo, marami din mga restaurant dito sa may basement area ng kanilang Hakata City. Ayan o, tabi-tabi na yan. So, kung gusto mo nyo ng mga ganyan, check natin kung magkano. Mga pasta, mga udon. Kaso walang presyo, no? Ah, ito. 1,120. Mga ganun. So, mga 400 to 500 pesos. Not bad kasi nasa Japan ka na. Meron din sila mga set meal. Yan, 1,980. Mga 400 lang to. Mura naman. Oh, ito. Mas mahal to, 2,680. Pero kumbaga, marami ng set meals dito. Meron din silang mga ganyan. Kung mahilig ka sa meat, hindi ba parang sarap nito. Magkano yung mga ganyan? 1,950. Ito mahal. Mga 800 siguro to. Kasi beef ba yan? Oo nga. Baka premium ano yan? Premium beef. Ayan. Kung gusto niyo naman mga beef. Diba? Ang cute ng kanilang underground kasi maraming kainan. Mga ganyan lang, mga local lang yung itsura. Hirakayu. Ayan. Si mga ganyan, mga bento-bento, oh. Bento ba tawag dyan? Yan. Diba, nakakagutom? Kaso gusto ko kasi mag-ramen, kasi diba sikat ang ano sa ramen. 5 days naman, 6 days tayo dito actually, pero parang 5 full days. So siguro one of these days kain tayo dito, but for today, gusto ko muna kumain ng ramen kasi ramen yung pinagmamalaki ng Fukuoka, di ba? Yung kanilang Hakata ramen. Pero dito pa lang parang nagugutom na ako eh. 2,014 lang. So mga 500. Ah, curry. Uy, ang mura lang nito, parang ang laki ng serving. 1,150 lang. So mga magkano yun? 450? No? O mga curry nila, ganyan. Mga very local lang. So that's the second thing that I like. Ay, pang second na ba natin? Pinakauna, super accessible sa mga transport hub. Like trains, buses, airport. And then, second is, ito nga, ang daming mga food options. Wait lang, maraming tao sa bakery na to. Naku-curious lang ako, bakit maraming tao? 26, so mga 100 pesos, ganun. 100 pesos to. Ooh, parang daming tao, parang popular tong ano na to, bakery. Ay, ano yan? Di ba nakakagutom? Aminin nyo, pare-paras tayo nagugutom. Nagugutom din ako. 24, 100 pesos. Ba't parang maraming tao? Medyo mahal naman, no?
Mahal ba yun? Or kuripot lang ako? Hindi ko rin sure. Ayan, no. Kasi sa Europe kasi mga ganito medyo mura-mura lang na. Pero mukhang masasarap din kasi. Pero famous siya, oh. Ang dami nakapila, dami bibili. Saimasen. Ang sabi ko saimasen. Parang mali yung sinabi ko, saimasen. Sumimasen, di ba? Ay, ano nga ba yung sumimasen? Excuse me, di ba? Excuse me. Ang aking hostel, guys, is 6-minute walk lang from here. Pero parang hindi nga 6, parang ang lapit, parang nalalapitan ako. I'm not sure kung 6 minutes, pero sabi 6 minutes daw. Kaso naka-hostel lang kasi ako, parang separate yung male tsaka female sa hostel. Tapos common yung bath ha. So kung hindi kayo komportable na parang sinuhubarin mo lahat pag maliligo ka, maybe it's not for you. Pero if you're okay lang naman, maybe I can share my hostel later. Ang dami kasing tao kanina, nahihiya ako. Pero when I was planning for this trip, I was considering na mag-hotel. So, i-share ko na lang sa inyo yung ibang mga na-research ko na hotel na feeling ko maganda din yung location malapit dito. So, yan. Nag-check ako sa Klook actually. Ito yung mga pinag-isipan ko. First is Apa Hotel Hakata. Kasi 3,700 lang. Tapos ang taas ng rating, 4.8. Tapos 400 plus na rin yung nag-review. Or itong Toyo Hotel. Kasi 4,000 lang, mataas din yung rating. Tapos nasa Hakata area lang din. Ayan, you may want to consider these hotels if you want. Syempre, if you're booking your hotel sa mga travels nyo, you can always book that on Klook and use my discount code Marvin sa Mako Klook. Mababawasan nyo pa to ng 5% kung ano yung pinakita ko. Or depende kasi yung price kasi nag-vary. Depende sa season, depende sa demand, no? But ito yung nakita ko currently. So, gusto ko pang ipakita sa inyo yung katabi niya na mall. Diba, ito yung Hakata, ito yung mga train station. Malaki pa yan, guys. Hindi ko lang maikot sa inyo lahat. Pero malaki yan. Tapos yung katabi niya, ito yung, ano nga ba, tinanong ko na to dati. Nakalimutan ko kung anong tamang pag-pronounce yung OI. Ayan o. OI. Yung mall na to, may papakita ako sa inyo dito sa baba. So, yun yung Hakata, no? Diyan tayo nanggaling. Tapos ito na yung OI. IO pala. Ay, OI. Sa camera ko parang IO. Pero OI yan ha. Nauuna to. So may papakita ko sa inyo guys na nadaanan ko rin kanina. Kasi nga diba kanina, ang tagal ko mag-check-in. So lakad na ako ng lakad. So na-explore ko na yung area na to. Kaya gusto kong i-share sa inyo yung mga natutunan ko. Dito sa OI. Sa ground floor lang, no? Pagpasok nyo, meron kayong makikitang charan! Mga food options. Tignan nyo. Ala, paubos na ba? Ayan o. Ang mura lang. 598 yen. So, magkano yun? Kayo naman mag-compute. Lagi na lang ako. Charing. 240, no? 240. May ganyan ka na. O, may chicken ka na. May spaghetti. Konting egg. May mga ganito ka na. O, 580. May ano ka na. Anong isda to? Tuna? May itlog. Ito naman, ano kayang luto to? Parang adobo with a silver lining. Charot. Ano ba ang luto yan? Parang teriyaki. Teriyaki with a little bit of giving. Tapos merong mga ganyan. Prawn ba yan? Ito, sarap din ito, diba? Nakaka-amaze. Ang daming food options. As kung dessert ba to? Ayan. Or pizza. Diba? O, sila ate nga. Ang dami nang kinukuha eh. So sa mga susunod na araw, kapag tipid days na tayo, dito na lang tayo. Oh, may mga ang daming options. Oh, ang daming bumibili. Ito, mga chicken wings. Diba? Ang daming food option. Kahit dito na lang kayo kumain araw-araw, iba-ibahin nyo lang. Hindi yan nauubos. Sobrang dami niyan. Feeling ko talaga konti na lang ipopromote na ako ni Hakata. Nananawagan ako sa Hakata. Buhat na buhat kayo. Binubuhat ko kayo. Tsaka ni OI. Binubuhat ko yung store nyo. Baka naman may libre akong isang isda. Char. So no. Ang daming options dito guys. Natutuwa ako kasi pagdaan ko kanina. Na-amaze ako. Kasi ang daming pagpipilian. Oh. Tapos affordable pa. Ayan oh, mga sushi. Ano pang meron? Mga chicken. Ay, ito, masarap nito, yung eel.
Yun ang mga isda, kung ayaw nyo ng karne, may mga isda sila dito. Alam ko may area pa ng mga salad-salad dito kung pa-healthy-healthy kayo. Minsan kung nagpapanggap kayo na healthy, kagaya ko. Ayan, may mga ganyan-ganyan sila. Diba? Daming options, B. May mga fruit sila na nakaganyan na, o prutas may ganito. Ayan, sarap nito. Ayan, may mga salad-salad sila. Di ba nakakatuwa? Kaya nung pag ano ko kanina, pagdaan ko kanina, sabi ko, oh my God, nakakatuwa. Kaso kasi wala pa akong ligo kanina. Tsaka parang lutang na talaga ako kasi wala akong masyadong tulog. Tapos basta hindi ako giving mag-vlog. Sabi ko, ang cute. Tapos may na-discover pa akong. Dito lang to sa OI ha. Na-discover ko yung may grocery sila. Grocery reveal. Kaso mahal ang mga prutas dito sa Japan eh. Yun naman yung kinaangat ng Europe. Ang mura ng ano sa Europe, 'di ba? Ito 698. So 240, tama ba? So 100 plus na yung isang orange, 'di ba? Mahal talaga yung prutas sa Japan eh. Pero malalaki, no? Malalaki yung mansanas nila pero mahal pa rin eh. Ano ba yung reason bakit mahal yung prutas ng Japan? Kasi ini-import ba nila yung mga prutas nila or super high quality lang talaga kaya super mahal? Kasi sa Europe ang mura ng prutas, 'di ba? Yun naman yung kinaganda sa mura yung prutas pero all other else mahal. Sa Europe. Sa Japan naman, mura yung mga ibang pagkain pero pag prutas, mahal. Wala talagang perfect. May mga strength and weaknesses ang bawat bansa. Yun ang dami lang isda dito. Fruits. Sige. Tapos, minsan kasi mas mura yung mga pagkain din dito sa convenience store kesa sa supermarket kesa sa convenience store, no? So, kung bibili kayo ng mga candy, baka mas mura din dito. Check na natin yung candy area. Ayan, may mga ganito. Kung gusto nyo ng dessert, i-compare nyo na lang kung mas mura ba dito kesa sa 7-Eleven, sa Family Mart. Kasi may mga ganito na rin silang dessert, yung pudding, ganyan. Asa na ba yung favorite ko na Ohio? Ito yung favorite ko. Ohio milk pudding. Oh my God. One of my faves. So ganun, compare nyo na lang, no? I-try nyo, bili kayo dito. Feeling ko mas mura dito kaysa sa convenience store. Kasi parang sa Pilipinas, di ba, mas mahal sa mga 7-Eleven kaysa sa mga supermarket. So at least kung nasa Hakata area kayo, nandito lang siya sa OI. Meron na kayong supermarket. Ko pa na-explore yung other areas nitong mall. Pero nakikita ko yan, may mga Uniqlo din dyan. Hindi ko na alam yung ibang brands. Limited yung alam na brands. Pero malaki naman yung OI, no? So, meron na dyang mga, kung anik-anik lang, mga coffee shop. May Starbucks. Ito naman sa JR Hakata City. Dyan sa second floor, may Starbucks dyan. Nakita ko kanina. Tapos minsan may mga food truck din sila. Kagaya today, may mga food trucks dito. So, ang daming options for food talaga. Yun yung reason bakit binibenta ko yung Hakata. Kasi parang super convenient ng location. Tsaka ang daming option for food. No? Tsaka pag clock tour nga nandito, hindi ko lang alam kung saang area. Pero alam ko dito lang din sa Hakata yung meet up point. Okay, so we're done exploring Hakata area. Pero guys, marami pa yan ha. Like, hindi pa yun yung buong Hakata. If mag-underground pa kayo, di ba pinakita ko sa inyo may mga food court. Meron pa dyan mga shopping centers. Maraming bilihan mga souvenirs dyan sa underground. So, feel free na lang kapag magpunta kayo dito, it's for you to explore na ha. So, proceed tayo sa ating second itinerary. Kakain tayo ng Hakata Ramen. So, nag-check ako ano ba yung mga sikat na ramen, di ba? Ichiran. Pero parang ayoko na mag-Ichiran kasi lagi na lang tayo nag-Ichiran. So, isa sa mga nire-recommend ni Google is Shinshin Ramen. So, ito. Hakata Ramen Shinshin Hataka. So, sakto. Malapit lang siya. 180 meters lang. So, let's walk. Directions. Saan yan, B? Dito. Nandito na naman tayo. So, hindi ko na naman maintindihan kung saan. Okay, papasok tayo sa station. Nasa loob yata siya nitong station. So, let's go back inside. Fukuoka! So, ang sinasabi ni Google, ayun tayo na nilakad natin yan. Ito dito hanggang doon. Tapos, andun daw yung Shinshin Ramen. So, parang nasa second floor siya, no? Akit tayo dito. Dito yung parang pinaka-front ng
Hakata City, no? Tapos, parang pag malapit na kayo sa kabilang dulo, sa end, merong ditong paakyat sa second floor. Parang ito yung tinuturo ni Google. So, follow lang natin siya. Let's go. Okay guys. Parang sa area na to guys, merong ramen street, no? Tabi-tabi sila, ramen dito, may ramen dyan. Ayun, no? Ito na ba yung Shinshin? Mahaba yung pila eh. Ito, Hakata Ramen. Hakata ka Ramen. Dito na lang ba tayo? Mahaba rin yung pila eh. Tapos mga local kasi yung pumipila. So, it means masarap. Kasong haba ng pila, Bia. Ito na nga yata, guys. Ito na nga yata yung Shinshin Ramen. Yung mahaba yung pila. Sige nga. May ramen street pala dito, guys. Sa may second floor lang, no? Yung tinuro ko sa inyo kanina. Puro ramen shops pala to. Meron na ditong Hakata ka Ramen. Pero mas mahaba kasi yung pila dito eh. Tsaka nagtsatsaga yung mga tao pumila. So makikipila. Makikipila na lang din ako, guys. Nagtsatsaga sila pumila, 'di ba? Kung yung local nga kaya nila magtsaga pumila para sa masarap na ramen, kaya ko rin tsagain to, 'di ba? Maraming ibang shops na may bakan, pero ito talaga pinipilahan talaga nila. Ito yata yung Shinshin Ramen, I think. So pila tayo, guys. Update ko kayo kung gaano katagal. Today 6:23 PM. Let's go. Arigato. Ito yung menu nila, binigay nila para habang nag-aantay tayo, pakita ko sa inyo. So, meron silang spicy chukemen. May ramen plus. Ano to? 1,400. So, mga 560, ganun. Tapos, meron din silang mga ganyan. Ano kaya bibilin natin? Kumbaga, combo siya. May ramen, tsaka may ganito. May soup something. I think not bad na rin, no? Ramen, tapos may dalawang pagkain ka, tapos magkano lang? 700? 6 something. Parang ganun sa Philippines, di ba? Pag nagra-ramen tayo sa mga ramen nagi, mga ganun na, tapos isa lang yun. Ito dalawa eh. Patay tayo. Guys, tinatanong ko kung Hakata Ramen siya. Sabi ni ate, skimen or parang chukimen, ganun. Separate daw yung noodle from the broth. Sabi ko, Hakata Ramen. Parang hindi yata ito Hakata. Pero siya kasi yung pinakamahaba yung pila. So nag-iisip tuloy ako, lilipat ba ako sa Hakata Ramen or i-push ko na kasi mahaba yung pila. Ayun o, naputol na nga eh. Sa likod ko may mga nakapila na. So baka ito talaga yung mas masarap. So i-push ko na muna. If ever hindi to Hakata Ramen, kakain na lang tayo ng Hakata Ramen next time. Guys, ni-research ko lang sa Google. Magkaiba pala sila. Hakata Ramen and skimen. Skimen yung pagkakasabi ni ate are both types of ramen but they differ in their preparation. So okay, sa day 1, skimen ramen tayo. Next time na lang tayo mag-Hakata Ramen. Kasi sinarahan na ako ni ate. Oh. Sarado na dito kasi yung line nandun sa kabila. So kami yung first batch. Nahiya na akong mag-back out sa linya. So try na lang natin skimen ramen. Sa return, 6:58, mga 30 minutes siguro. English? Spicy noodle. Not spicy noodle. Not spicy. It's recommended na lang tayo, guys. Special. Yeah, card. Okay. Order okay. Yeah. To confirm your order. Ito yung order ko, guys. 1,700 special. Recommended. Noodle size choice. Regular or medium size? Yeah, regular. Just regular. Yeah. So, ang process, guys, no? Pumila tayo, mga 30 minutes, tapos to order, merong kiosk doon na order, and then, once maka-order, upo ka na dito sa parang may waiting line pa. Nasa waiting ako. Tapos pag okay na yung ayan, dyan tayo kakain sa ganyan, na. Ganyan lang. Parang open lang siya. Ayan guys, nakaupo na tayo dito. Nag-Gcash lang ako. Ang binayaran ko 676. Nag-text na si Gcash. So yun, may seat na tayo. We're just gonna wait for our food. Nagugutom na ako. Excited. This better be good, di ba? Medyo nagantay tayo ng mahaba yung pila. So I'm expecting that this
should be good. Sana. Yung guys, dumating na yung food natin. Tawag dito is skimen. Yung spelling niya is parang tsukemen. Pero ang pronunciation na skimen ramen. So kung mapapansin nyo, magkahiwalay yung noodles. Unlike sa traditional ramen na magkasama sila, ito nakahiwalay yung noodles. Tapos nag-extract out nito. Kasi ito yung broth. Dali na, excite na ako kumain. Wait lang. Nasaan yung chopstick? Ay, ito. So unlike sa traditional ramen na magkahalo na sila, dito magkahiwalay sila. So paano mo siya kakainin? Kukuha ka ng noodle dito, tapos isasawsaw mo sa broth. Tingnan niyo yung broth. And then, dapat pala inukay ko muna. Sorry. Inukay pala muna yung broth. Ay, sabi ni ate, masarap daw na lagyan ko ng garlic yung broth. Sabi nung may garlic dito na masarap daw to, sabi niya. Yan, need ko ng garlic para pang ano din yan ng high blood, di ba? Kain natin siya. Tapos ayun na yung mga noodles. Kuha nga ulit ako na wala na yung noodles na kinuha ko. Sige, lagay mo siya dito and then that's it. Try natin, ha? Ang sarap. Oh my gosh. Para siyang sarsa. Di ba sanay tayo sa ramen na soupy, yung ganun. Ito more on parang sarsa. Sobrang thick nung kanyang broth. To the point na parang sarsa. Ang sarap ng broth, my god. Wait lang, na-excite ako, nasarapan ako, ha. Hindi ako nasasarapan sa lahat ng ramen, ha. Pero this one, guys, I'm telling you, ang sarap. I'm so happy. Wait lang. Na-excite ako. So parang ang atake, ang noodle is parang cold lang siya or room temperature. Tapos very hot yung broth. So mapapansin mo yung difference nila, no? So pag kinakain mo, parang I think kasama siya sa appeal na medyo room temperature ang noodle, tapos ang broth lang yung mainit. Parang yun yung appeal niya, eh. Ang sarap ng broth, my god. Hindi ako makamove on. Nag-add pa ako nito, no? Sinasawsaw din ba to? Ang sarap. Isa sa mga favorite na ramen ko na to. Pork is not minsan may mga pork kasi na super melts in your mouth level, no? Ito normal lang. Pero yung broth, dapat pala hindi na ako nag-add kasi yung broth, meron na palang pork. Meron ding fat. So naparami na ako ng karne. But okay lang, at least maraming karne. Sobrang sasarapan ako sa broth, guys. I love it. Tinitignan ako ng mga waiter dito. Akala nila parang mga Mark Wayne's level. Pero hindi nila alam. Ang alam ko lang naman sabihin, masarap yung broth, ganun. Pero probably, guys, isa na to sa mga favorite ramen ko. I swear. Tsaka gusto ko yung thought na magkahiwalay sila. Mas nagustuhan ko na magkahiwalay sila, guys. Mas nai-enjoy ko yung process. Mas na-enjoy yung process na igaganon ko siya. Hindi naman ako nagsisi, guys, na hindi tayo nakakain ng Hakata ramen ngayon. Kasi itong skimen, wow. Parang isa na sa mga favorites ko to. Pag nagpunta kayo dito, guys, try nyo. Worth it yung mahaba na pila. Kaya pala sobrang haba ng pila. Yung mga ibang ramen shops dito, hindi mahaba yung pila. Pero dito mahaba talaga yung pila. Super sarap. Dito nakikita yung mga katabi. So happy. Minsan hindi ko nauubos yung ramen kasi nauumay ako. But this one, ramdam ko mauubos ko siya. Ang sarap. Sarap, guys. Kainin niyo ito pag napunta kayo dito, ha?
Guys, so tinanong ko kung anong name kasi nakaano lang siya, wala siyang English name. Kanetora. Kanetora. Ganun daw yung pangalan, Kanetora. So good. Parang meron akong bagong favorite na ramen. So tingnan niyo hanggang ngayon, guys, 'di ba? Hindi pa rin nauubos yung pila, 'di ba? It speaks volume naman kung bakit siya pinipilahan ng ganyan, oh. Mula kanina pag ano ko, hindi nauubos yung pila. So guys, pag nagpunta kayo dito sa may Hakata, nasa may second floor, Kanetora. Basta dito siya sa may ramen street. Ito puro yung mga ramen. Mas makikita nyo yung pinakamahaba yung pila. Kanetora. Oh my god, ang sarap. First time ko naka-experience na magkahiwalay yung noodles at saka broth. Tsaka na-enjoy ko experience. Hindi siya yung parang soup na parang malabnaw pag ramen. Parang sobrang thick siya. Parang almost sarsyado na siya. Parang sarsa na siya na inaano mo sa noodle. Ang sarap. Nabusog ako doon, pero worth it yung pila, guys. Worth it yung pila. I love that ramen. So, sinearch ko sa Google, guys. Ganito yung pangalan ng ramen shop. Ramen Kanetora. Grabe, ang bigat sa tiyan ng ramen, no? Kahit gutom na gutom ako nung pagkain ko, parang nabusog ako ng sobra. So, pagkakain kayo ng ramen, make sure parang gutom talaga kayo. Kasi kapag busog kayo, baka hindi nyo ma-appreciate. Or baka super bloated na kayo. Ang heavy ng ramen. Anyway guys, pupunta na tayo sa ating next stop. Doon muna tayo sa Canal City kasi baka magsara na yun eh. Kasi may time lang siya na open. So punta tayo sa Canal City. I think magti-train tayo. Ano ba katagal? So sinearch ko na sa Google, sabi niya from Hakata Station, ayan. One stop lang tayo, papuntang Kushida Shrine. Tapos mag-walk tayo ng 3 minutes. So isang stop lang, madali lang. Green line, no? Kuma line, green. So makikita nyo naman dito yun, no? Subway Kuma line. So nandyan daw. Saan banda? Diretso lang. Okay. Bababa tayo yung subway para nasa basement. Nasa ground floor yung mga dito sa JR line, no? Subway Kuma. Arrow down. Let's go. Ay, naghagdan pa talaga. Bida-bida. Meron namang escalator doon, no? Pabida talaga si Marvin. Let's go. Ito yung first subway experience natin sa Fukuoka. Ayan. Magtiwala lang tayo sa mga linya. Dito daw sa right. Grabe na yung mga nila, subway, parang shopping mall na rin. Okay. Ito na ba? Now we're here, green line. Maba tayo. Ito na. Waiting pa rin natin ay Coca. Ang daming baba, no? Pang-apat na baba ko na ito. Ang OA ng subway nila. Pang-apat ko ng ganon. Super subway, ganon. Super. Napakalalim na nito, B. Bababa na naman. Hindi ko lang na-vlog yung isang baba ko. Kaya mukhang 3 lang. Pero nakapang-apat na to, B. Ayan yung green line. Kitang-kita naman dito. Ito Hakata, tapos bababa lang tayo dyan sa Kushida Shrine. Second stop lang. Hala, saan dito ang tama? Meron ng train dito pero tama ba yan? Hakata Kushida Shrine. Dito, tama. Guys, after one stop, dating na tayo dito sa Kushida Shrine Station. Makikita nyo naman agad dito for Canal City Hakata. So exit number 1 daw yung Canal City. 2 ba? 1. Exit number 1. Let's go. Ayan, yung pupuntahan natin yung magandang mall dito sa Fukuoka. Canal City na may fountain, ganyan. Maganda daw yung ilaw dyan pag gabi. So guys, nandito na tayo sa Canal City dito sa Hakata sa may Fukuoka. Ala, nawala yung fountain. Wait lang. Ipapakita ko pala yung fountain. Ayun pa pala. Akala ko nawala. Kinabahan ako. So ito yung pinagmamalaki nila yung fountain show nila. So, itong Hakata City guys, Canal City, para siyang huge shopping complex. Yan, maraming mga bilihan, restaurants, and all. Pero ito talaga yung pinunta ko dito. Sabi nila maganda daw yung fountain during the night. Kaya nandito tayo sa fountain show na yan. Yan. Merong artificial na kanal dito. Ayun, makikita nyo yung tubig na yan. Nakapalibot yata yan. Para siyang ano yung sa Pilipinas, yung sa may McKinley. Ayun. It's giving Venice.
or Amsterdam, no? Yung mga kanal-kanal. Tara baba tayo dun sa may fountain show. And guys, hourly daw yung show dito, every hour sa gabi. So currently 8 PM ngayon sakto. So ayan, nagsisimula ulit yata sila ng panibagong show. Kakatapos lang ng light show, parang 10 minutes lang siya from 8 PM to 8:10. Tapos ito pala yung kanal, oh. So nakapalibot siya. Parang ang ina-achieve din nila yung sa Venice, no? Parang sa McKinley nga, pero ito nakapalibot siya sa parang mall. Ayan yung mga kanal. Ito yung Canal City Shopping Mall. Yun guys, yung Canal City, basically naglalakad-lakad lang naman ako dito. Wala naman ako balak na mag-shopping, pero for example, if balak niyo mag-shopping or meron kayong spare night with your friends or family, pwede niyo consider maglakad-lakad kayo dito, mag-picture kayo sa fountain, panoorin niyo yung light show. Although para sa akin, sakto lang yung light show. Well, I think yung mga kids may enjoy nila, pero para sa akin, sakto lang. Ganon. Tapos ko lang maglakad-lakad sa huge mall, no? Massive shopping complex. So nilakad-lakad ko lang. Wala naman akong binili. So pupunta na sana tayo sa next nating itinerary, yung FUK Coffee. Kasi napanood ko to sa vlog. Meron silang pinagmamalaki na dessert. Ito, oh. Pakita ko sa inyo. Ayan, napanood ko sa vlog na parang pudding, na may ice cream. Tapos sarap na sarap yung vlogger doon na parang foreign siya. Foreign vlogger yung napanood ko. Kaya pupunta sana tayo doon. Tapos chinek ko sa Google. Kasi malapit lang siya. 6-minute walk lang siya from dito sa Canal City. Kaso, sarado na pala. 8 PM nagsasara. 8:22 na. So, maybe let's just go there some other time. Sayang, malapit lang 6-minute walk. Punta na lang tayo sa next itinerary natin, yung Hakata River. Walking distance lang din siya from here. 11-minute walk. So, tara, let's walk. Going to Hakata River. Hakata River kasi crush ko yung si River sa PBB. Nanonood ba kayo ng PBB, guys? Ang bait-bait kasi ni River dun, no? Para siyang golden retriever. Yung parang maamo lang, pero matalino. Tapos, ang ganda ng personality. Ang fluent magsalita. Ay, nako, Lord. Si River na lang, Lord. Charot. Tara, punta tayo sa Hakata River. Hakata River lang ang kaya natin. Hindi natin kaya si River ng PBB. And guys, this is Fukuoka during the night. Maglalakad lang tayo papuntang Hakata River. Quiet lang din, no? Chill lang. Parang compared to other cities of Japan na napuntahan ko, like Tokyo, di ba? Very busy. Osaka. Kyoto medyo laid back din. Ang Kyoto laid back tsaka medyo luma yung vibe niya. Alam mo yung parang old Japan. Si Fukuoka, city siya pero mas tahimik, no? City yung mga mga infrastructure, medyo modern, pero mas hindi siya kasing gulo ng ibang other cities ng Japan. Guys, nandito naman tayo sa Hakata River or also called Naka River. So yan, itong river na to, it flows through around Hakata. Tara, baba nga tayo. So, dati daw, nung unang panahon, itong river na to, itong Hakata itself, usually dito daw nangyayari yung mga trades, mga barter from Japan, tsaka Korea and China. Kasi nga, di ba, Fukuoka, malapit siya sa Busan. Kinabahan ako, may tumunog. Nasaan ako? Fukuoka, malapit siya sa Busan, tsaka China, kasi nandito siya sa may dagat. Itong Hakata area pala, kaya pala dito rin umaano yung sinakyan ko na ferry from Busan, no? Diretso sa Hakata. Dati ang Hakata pala, dito talaga yung trade dati. Kung may trade from China, from Korea, dumidiretso sila dito sa Hakata. Tapos ito nga yung river na to, isa rin to sa mga main points dito daw nangyayari. Siguro ng mga unang panahon, may mga bangkang dumadating din. Tapos parang, okay, ito yung kamatis, ito yung luya. Tapos bigyan mo ako dyan ng mga Korean ginseng, mga Chinese garter. Chinese garter! Charot! Walang maisip. Ano ba mga product ng China? Mga tea, no? Chinese tea,
Ganon. Tapos si Japan naman, magbibigay siya ng mga Japanese sushi and ano pa. So basically, ganyan siya, oh. Very calm. Very solemn. Another place for introverts. No? Yung mga pinupuntahan natin, puro pang introvert. Paano naman yung mga extrovert, no? Dapat i-balance natin. Ano bang gusto niyo puntahan naman pang extrovert? Mga party, parang tank. Ho, hey, Philippine represent. Philippine represent. Ganon. Pero introvert lang tayo, lakad-lakad lang tayo dito. Ang bilis mag-shift ng personality ko, no? Mood swing. Kaya ako mag-extrovert tsaka introvert. Pwede kong, di ba ka mahulog, ha? Kaya ako lang mag-introvert dito. Yung parang, meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Pero kaya ko rin naman mag... Everybody say, oh! Say, ho, ho, ho. Participate. Ang mag-participate, merong last 2. Everybody say, wow! Say, wow, wow, wow. Ayaw nila, mag-introvert na lang tayo. So yun guys, nilalakbay lang natin yung Naka River dito sa Hakata River, no? Ang tahimik talaga. Ganun pala yung Fukuoka na medyo tahimik siya na city. Pero matao din naman, pero siguro compared sa iba, natatahimikan ako sa kanya eh. Bakal ko, paingayan natin. Hep hep! Hooray! Tingin si ate. Hep hep! Wala eh. Hep hep! Hooray! Wala, hindi ko kaya guys, shy type kasi ako. Hindi ko kaya paingayin yung isang city na ayaw naman maging maingay, di ba? It takes 2 to tango. Hindi pwedeng ako lang ay may gusto. Dapat gusto rin ng mga citizen dito. Pero ayaw nila eh. Sige, test natin. Hep hep! Hindi talaga, walang effect. Ano kayang gagawin ko na i-stress na ako? Kailangan kong gumawa ng scientific study. How to make Fukuoka lively. Sorry, nasasabi sana ako, bigla ko naiyak. Huwag na, baka maban pa ako dito sa Fukuoka. Baka ang mayor pala nila dito, ang parang project niya maging tahimik yung city, livable city. Ako naman pinaingay ko. Kinontra ko pa yung kanilang goal. Kung heartbroken ka, tapos dito ganong-ganong ka dito pa. Ang saya, no? Meow, 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 meow. Meow, meow. Tapos ayoko na! Pero gusto ko pa. Naalala nyo sa Osaka, di ba? Merong Dotonbori area. Parang mas maganda yun ng konti siguro kasi mas mailaw. Dito kasi wala masyadong ilaw, no? Mas probinsya. Tapos may mga glico sign dyan sa Osaka, no? Dito naman ay pang introvert talaga guys. Pang date pwede rin. Ayun, ganun. Kung meron kayong kasama, masaya din yun. Tignan nyo, merong nagsasagwan si kuya. Wala rin siyang pasahero. Introvert din yung nagsasagwan. Everybody say wow! Say wow, wow, wow. Ayun, nag-hi si kuya. Hi, kuya! Yay! Yay! Oh my God! Ang saya pala sa feeling na parang may isang tao kang na-influence. Kasi kanina wala nagko-cooperate guys eh. Kasi kuya, you actually made my day. I just want to say that I appreciate you and your cooperation. Kahit ayaw mo na makinig, gusto ko lang sabihin yun. Kasi naiyak na ako eh. Kasi I want to make a difference in this world or in this city. Pero wala nakikocooperate sa akin. Tapos may isang taong naniwala sa'yo. Di ba sometimes, kailangan mo lang ng isang taong maniniwala sa'yo. Hindi mo kailangan maniwala lahat sa'yo. Merong isang tao lang na maniwala sa'yo. Matitrigger yung desire to make a difference. Kaya, sa darating ng eleksyon, ingat kayo sa biyahe. Marvin para senador. Charot. Guys, so habang naglalakad lang ako dito sa may Naka River, nag-smile lang nagbabike. Nakita ko to Kawabata. So parang siya eh. Parang yung sa may Osaka, yung may ganito may bubong. Sa may Namba area, Dotonbori, sa may Dotonbori area, no. Sana may bukas pa.
It's currently 8:40 pa lang naman. Sikat ba tong Cafe Velos dito sa Japan? Lagi ko siyang nakikita guys. Pero hindi ko pa yan na-try. Pero lagi ko siyang nakikita. Cafe Velos. So yan yung presyo ng kanilang mga kape. 430 sa mga 200 something. Okay. Not bad. Yun lang yung beauty kapag naglalakad-lakad ka, di ba? May mga discover ka na ganito. Ay, may mga ganun pa talagang paghawak-hawak sa legs ng gigigil ako. Pero, move on tayo. Focus sa work. Huwag tayong ma-distract sa mga taong masaya sa love life. Charot. Yun lang yung, may mga na-discover ka. Diba, hindi ko naman na-mention to kaninang umaga nung sinabi ko kung anong itinerary natin. Pero, nakita ko lang siya habang naglalakad, no? Parang nga siyang sa may Dotonbori area. Pero parang medyo close na yata yung mga stores, eh. 8:45 pa lang, ah. Mas konti nga lang tao sa Dotonbori as in siksikan doon, di ba? Kung nakapunta na kayo sa may Osaka, sobrang siksikan doon. Ito ganyan lang, chill ka na maglalakad. Siguro if umaga, mas lively kasi mas bukas pa yung mga stores. Some stores are still open pa naman. Oh, may mga iba pang stores na open, restaurants. Pero karamihan close na eh. Family Mart, Snack Panic. Sige nga, check na natin kung mas mura dito. 99 lang. So may mga usual na pinapasalubong para ma-compare natin. Pasok na nga lang tayo. So nandito na tayo, be. Nasaan yung mga iba ba yung pinapasalubong dito sa Fukuoka? Hindi ko mahanap yung mga nasaan na ba yung mga usual na pasalubong? Mas familiar ako dun eh. Wala. May familiar ba sa inyo guys? Di ba parang iba? So yun guys, while naglalakad ako, nakita ko ang Donkey. Kaya ko lang siya nasabi na Donkey kasi ganyan yung logo niya, diba? Tapos ayun si Donkey, oh. Pero pansin ko dito sa Fukuoka, wala sila masyadong English, no? Oh, Japanese lang. Pati yung kinainan natin sa Yoshinoya, wala rin silang English. Yung kinainan ko rin na ramen, wala rin silang English name. So I think medyo struggle siya kapag for example maghahanap kayo ng store, tas hindi mo nyo mabasa, mag-install na lang kayo ng Google Translate or ako Papago yung ginagamit ko eh. Papago, yun yung parang translator app ko. I'll just gonna take a photo tapos translate na siya. At yan, may Donkey dyan. Naglalakad-lakad lang ako. Di ko alam kung nasan ako guys. Basta ganito yung hilig ko, diba? Maglakad-lakad lang kung saan-saan. Walking around the city. Asian therapy. Guys, parang ito na yung Ichiran. Ay, oh, Ichiran. Ang haba rin ng pila ng Ichiran guys, oh. Diba sikat to na ramen shop dito. Tapos ang laki, buong building yan, Ichiran. Baka ito yung ito yung original shop ng Ichiran. Ito yung birthplace. Kaya pala ang laki ng building. Wait lang, paano ko sa inyo may i-share kung nasa ang location to kasi naglakad-lakad lang naman ako. Pero ito yung, ang Ichiran pala, ang birthplace niya dito pala sa Fukuoka, diba? Super favorite ko rin ng Ichiran. Hindi ko lang alam kung natalo na siya today. Kasi super favorite ko ng kinainan ko today. But kung gusto niyo ng simple lang na ramen, pero malakas yung dating, like Ichiran, no? Dito pala yung birthplace niya. Oh, ang laki ng building. Mag-i-Ichiran din tayo. May utang pa nga ako na Hakata ramen. Tapos Ichiran ramen pa. Oh my God. Pag mag-ramen everyday ako, pag alis ko ng Fukuoka, ganun lang. Kaya, ang bigat ng ramen tsaka ang taas ng calorie, B. Tinek ko na lang sa Google. So, ito yung Naka River or yung Hakata River, no? Diyan tayo naglakad-lakad. Tapos nilalakad ko lang kasi itong river na to. Wala akong talaga plano. Tapos, ayan na pala yung Ichiran Original Shop and Home. So, malapit lang siya. So, pag nagpunta kayo sa Naka River, daanan nyo na lang din to guys. Oh. Kain kayo dyan. Ichiran. Nakakain na kasi ako today. Cute, ang laki. Sinearch ko para sa inyo. For example, nasa Hakata line kayo or Hakata station, 2 stop lang siya. Bababa lang kayo dito sa Nakasuwa Kubata station, yung airport line. Ayan. Airport line. So, tas ayan na yan. Ito na yung station na yon, yung Nakawabata. Ayan. Yung train station na yan. Pagkababa nyo, ayun na yan. Ichiran Ramen. So malapit lang din pala siya sa Hakata guys. 2 stations away lang siya sa Hakata. So
you may want to consider to visiting. Nakakatuwa yung mga Hapon, di ba? Yan yung nakastop pa kasi, pero ayan lang yung pagitan ng, di ba, kung sa atin tatawid na lang tayo dyan. Sila inaantay pa, alam mo, tumawid. Sila inaantay pa talaga nila, no? Kahit ilang dangkal na lang. Kung tayo, parang sisingit na lang tayo pag walang kotse. Grabe ka disciplined naman, nakakahiya. Kasi kung ako yan, ganyan na lang kalapit, no? Gaganon na ako. Pero dito sa Japan, matututo ka mag-follow ng rules. Kasi nakakahiya naman, ikaw lang yung lumabag na. Tapos yung mga lokal, sobrang, ano nila, discipline. Antayin pa nila mag-green kasi naka-red pa, oh. Ayan na, red. Discipline. Gusto ko matutunan yung ganang disiplina, no? Kasi tayo kung ganyang kalapit, gaganon na lang tayo. Di ba? Yung tatakas ka na lang eh. Kasi malapit lang naman, hindi ka naman mababangga. Ay, ang ganda nito. Wait lang, nasa Anglopalop tayo, guys. Para na ako nasa Venice, Italy. Ang ganda. Wait lang, anong lugar to? Bakit wala sa itinerary? Bakit wala sa itinerary ko to? Nakulang ako sa research, ah. Ang ganda ng river, wait lang. Ano to? Hakata River or yung Naka River pa rin siya. Ayan, no? Ito ako, oh, sa bridge. Tapos meron pang mga paganyan si Mayor, oh. Taray, private. Hi, guys. Maluwag pala yung, ano, Naka River. Ayan, no? Yung napuntahan ko kanina, masikip lang siya ng mga river. Pero ito yata yung pinaka-main. Maluwag pala yung main Naka River. Akala ko nagkulang ako sa research. Buti na lang isang ano lang to. River ba to? Oh, isang river lang sila. Ito kasi yung tipo na traveler. For example, meron akong itinerary, Naka River. Pag na-reach ko na yung destination, mahilig pa ako maglakad sa ano, vicinity. Hindi lang ako pupunta doon tapos magpipicture tapos alis na. Mas gusto ko yung nilalakad ko talaga yung kabuuan. Kasi baka hindi ko pala nakita yung magandang lugar eh. Thank you to sa may Naka River. Malapit lang to sa Ichiran, guys. Tapat lang na may Ichiran. So pag nag-Ichiran kayo, ta syempre madami yung kinain nyo, lakad-lakad muna kayo dito. Chill lang. Chill vibe lang talaga siya, no? Fukuoka. Wait lang, gusto kong ipagyabang kung nakailang steps na ako kasi 26,643. Diba? Ang dami ko ng steps kasi kanina nga hindi ako agad naka-check-in, diba? Ang tagal ko kaya nag-antay ng check-in. 4 hours yata or 4 to 5 hours before check-in. Tapos ang ginawa ko, alam mo, naglakad-lakad ako. Nag-cafe ako ng mga 1 hour or 1.5 hour. Tapos after nun sabi ko, parang gusto ko maglakad-lakad. So feeling ko makaka 30,000 steps tayo ngayon. Pero nag-ramen ako. So parang kulang pa rin. Dapat na maka 100 steps. Ay, 100,000 kimi. Ayan. Cute pala dito sa Naka River eh. Yung sa maluwag, oh. So, meron pang area dito na ganyan. Pwede kayo mag-picture-picture dyan. Fukuoka. Alam, wala pa ako picture today, no? Minsan may mga araw talaga na hindi ko na naiisip na mag-picture, no? Kasi ang focus ko na lang yung vlog. Nakakalimutan ka na mag-picture, be. Wala kang picture today, okay lang yan? Hey guys, I met a Korean friend. What's your name? Yun. Yun? Yeah. Ayun. My name is Marvin. Nice to meet you. Have a good day. You too. Thank you. And si Yun, nakatambay kasi ako dito. Tapos sabi niya na kung gusto, ay kung pwede daw ba picturean ko siya. Tapos after ko siya picturean, sabi ko, pwede mo mag-picturean din ako. Tignan natin yung mga shots niya sa akin. Medyo may ilaw lang, pero laban na rin naman. Parang ba't hindi nagpo-focus yung mukha ko? Ayan, medyo okay to. Maliwanag lang sa camera dyan. Pero okay naman. Okay na rin. At least may picture tayo today. Wala na nga sa isip ko na magka-picture eh. Wala na sa isip ko na magka-picture. Pero thank God. Thank you, Lord. Binigyan mo pa ako ng chance na magkaroon ng picture. Pauwi na lang sana ako eh. Cutie. Actually cutie. Di ko nga masyadong sineryoso. Pero cutie naman. Yun guys, duman lang ako sa Family Mart. Parang gusto ko lang ng dessert kasi hindi tayo nakapag-book coffee. Yung favorite ko na Ohio pudding. Yun na lang laging kinakain ko. Gusto ko kasi yun kasi super creamy.
Ito, na-miss nyo na ba yung mga... May ganito Ohio, pero iba to. Ay, alam nyo ba, si Kim nag-introduce sa akin nito. Itong Ohio pudding, nung naalala nyo, nagkakilala kami ni Kim sa Tokyo. Tokyo ba kami nagkakilala ni Kim? Oo. In-introduce niya sa akin to. Naging favorite ko na to kasi creamy, hindi siya sweet. Ganito, Ohio pudding. Mayroong Ohio na ganito. Ito mas matamis. Pero mas gusto ko yung mas creamy. Ito, creamy lang siya. Meron ding mga ganito kung gusto niyo ito. Ang bigat kasi nito pero ang daming texture do. Pudding, gelatin, cake, leche flan, ganyan. Ano kayang bibilin ko? May ganito din. Ito talaga ako. Ito yung gusto ko, creamy lang ako. Water kasi inom ako ng gamot pala. Water. Ano mga na-miss yung drinks dito sa Japan? Ano pang bibilin natin? Ayaw kong bumili ng ito minsan din mga okay dito. Veggie stick. Ayan o. Kung gusto mo lang na healthy kunyari. Onigiri. May mga egg. Kimchi. Ito sa Family Mart. Ito ay introduce sa akin nila Maki, nila JM, Fami Chiki. Pero parang ayoko masyadong heavy. Pwedeng bukas or sa ibang araw. Masarap din yan guys, Fami Chiki. Guys, Ohio pudding. Sobrang simple lang ito pero gustong gusto ko. Simple lang siya pero ewan ko, ba't nagugustuhan ko yung creaminess. Hindi ako nagsasawa, still my favorite. Ang creamy kasi. So yun guys, nakabalik na ako sa aming hostel, Hearts Capsule Hotel and Spa. I'll give you a quick room tour lang kung kaya. Sana wala masyadong tao sa room. Ito yung lobby. Ang daming tao. Kasi bus stop din kasi to. So, yung mga sasakay ng bus actually, nandito rin sila nakatambay minsan. Ito yung front desk namin. Stairs na yata. Wala na yata ng escalator. Nagsasara yung escalator yata ng 10 or 11. Meron pa. Yan. Second floor yung Capsule Hotel. Nakit lang tayo sa second floor. Ito yung second floor. Merong cafe dito guys or restaurant. Pwede kayo mag-chill dito. Yan. Kain-kain kayo dito. Yan. May bibilihan dyan ng mga pagkain. Tapos on this side, makikita nyo ito yung female area. Yan. Female, dito yung hostel ng mga babae. Pero pwede ka namang tumambay dyan kahit lalaki ka. Mag-aral-aral ka, mag-laptop. Mag-charge. May common area. Dito yung sa mga lalaki. Check ko kung maraming tao. Ito yung public bath. So, dito kami naliligo. Pero syempre, bawal ako mag-video kasi mga nakahubad yung tao dyan. So, dito tayo sa may capsule area. Ito yung capsule area. Meron din dito. Pero nandun ako sa kabilang gilid. Dami ng tao. Kanina wala masyadong tao. So, may ganyang lagayan sa baba. Yung lagay ng shoes. Ibig sabihin may tao. Meron na akong katabi. Kanina walang mga tao dito. So, dito ako. Kanina walang tao dyan. Okay. Guys, I think that's it. Sorry, nakalimutan ko mag-intro. So, nakabalik na ako dito sa hostel. Tapos, naligo na rin ako. Tapos, merong ganito. Ito is binibigay nila. Tapos everyday yata pwede mong palitan to. So ayan, ito yung pantulog namin. Pajama. Nakalimutan ko mag-intro pala. It's currently, alas 12 na ng madaling araw. Tapos bigla kong na-realize. Shucks, nag-intro na ba ako? Hindi pa pala ako nag-intro. And hindi ko pala kayo na-tour sa hostel namin. So meron kami mga ganito. Like for example, madaling araw na like kung gusto nyo ng nauhaw kayo. May mga drinks naman dito. May mga snacks, ganyan. Magbabayad lang kayo ng cash lang, no? Parang walang lagay ng card. Yeah, cash lang. Kaya minsan kailangan mo rin mag-cash. Mag-withdraw ako bukas kasi wala na akong cash. And may vending machine naman dito. Pero sa harap lang din ng aming hostel. Ayun, no? Kitang-kita nga from here. Ay, nabubuksan pala to. Ay, ang cute. Nabubuksan pala to. Ayan, no? 7-Eleven dyan. 7-Eleven. So, very nice location. Ngayon ko lang nalaman, nabubuksan pala dito. So,
kahit nakaganito na ako, nakapangtulog, pwede pa ako maglakad-lakad dito. Kasi building siya. Pwede ka mag-emote-emote dito. Kapag winter, malamig to. Pero ngayon, parang kaya naman yung lamig. Siguro mga nasa 20 degrees na ngayon. Ayun lang naman. Minsan kapag mga alas 10 or mga 9 PM, marami pang nakatambay dyan. Pero ngayon kasi 12 AM na. Tulog na yung mga tao, wala na nakatambay. Ayan. So, di ba maraming upuan? May saksakan. Ay, may saksakan. Ang galing. Ayan, may mga saksakan. So, kung magtatrabaho ako, Gian. Pero naka-break kasi yung editor ko. Tapos na-realize ko, hala, Holy Week din. So parang ayoko rin masyado magtrabaho ng so much. Kailangan ko rin magnilay-nilay. So makakapagpahinga ako ng mga gabi ngayon. Kasi usually ang ginagawa ko, magtutur ako sa umaga, tapos sa gabi, mga ganito alas 12, magre-review pa ako ng vlogs. Pero Holy Week naman, so sabi ko, okay, pahinga muna, magnilay-nilay. So wala mo ng trabaho after ng mga ganap sa umaga. So yun lang naman guys, papasok na ako. Or gusto niyo pang pumasok, sumama hanggang pinakadulo. Super klingin yun naman. Sige, wala na namang tao. Feeling ko tulog na naman yung mga tao sa hallway. So I can bring you along with me. Pero huwag kayong maingay. Huwag kayong magsumbong na sinama ko kayo. Ay, sus, may tao. May tao pala, wait lang. Diyan, tulog na yung mga tao. Huwag na tayo masyadong maingay. Sige, ay shucks. May tao doon nakatabi ko. Nakarating lang ng tao sa katabi ko, so nahihiya ako magulag. Dito na lang, magbababay na ako. Huwag na kayong sumama doon kasi tulugan na namin yan. So yun lang naman. Maraming salamat sa pagsama sa akin today. Tomorrow, hindi pa tayo magtutour tomorrow. May mga DIY akong pupuntahan na malapit lang. And then, we might go to some ukay-ukay or mga premium outlet stores. And then the day after, doon na tayo magsisimula ng mga day tours. So lalabas na tayo ng Fukuoka. Pupunta na tayo sa ibang lugar. Sige na guys, matutulog na ako ha. Okay na ba? Babay na or hindi pa? Di ba? Sinama ko kayo. Exclusive tour. Akala mo naman talaga. Ang ganda ng this is mine. Ay, wait lang, ang kalat. Ayoko palang ipakita, ang kalat pala ng gamit ko. So, ayun na. Matutulog na ako. Kasi nakikita na ako ng mga tao na nag-vlog ako dito. Ayun lang naman. Feeling ko, tinitignan ako ng tao ni Kuya. Meron tao doon. Ang weird mo, ang weird niya. Yun lang naman guys, maraming salamat sa pagsama sa akin today. I'll see you again on the next one. Bye-bye. Say wow, wow, wow. Ayun, nag-hi si Kuya. Kuya. Yay! Ang saya pala sa feeling na parang may isang tao kang na-influence.